Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang pag-alab ng bayan. Ang pagsisimula ng himagsikang Pilipino, taong 1896 hanggang 1897. May mga sandali sa kasaysayan, na hindi lamang nagpabago sa takbo ng isang bansa, kundi nagiging simbolo ng walang kamatayang diwa ng isang lahi. Para sa Pilipinas, ang mga taong 1896 hanggang 1897, ay kumakatawan sa isang napakahalagang yugto. Ang pagsisimula ng himagsikang Pilipino. Ito ang panahon, kung saan ang matagal ng kinimkim na galit at pagnanais para sa kalayaan, ay sumabog, na nagtulak sa mga Pilipino na buong tapang na harapin ang kanilang mananakop. Ang himagsikang Pilipino, ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay bunga ng mga dekada ng pang-aapi, pagmamalupit, at kawalan ng katarungan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ngunit sa pagdating ng mga ideya ng nasyonalismo, at sa pagtatatag ng mga lihim na samahan tulad ng Katipunan, ang mga binhi ng pagbabago ay nagsimulang tumubo. Sa aralin na ito, ating susuriin ang mga unang yugto ng rebolusyong ito. Mula sa mga kritikal na pangyayari na nagpasiklab dito, hanggang sa mga unang sagupaan na nagpatunay sa determinasyon ng mga Pilipino, na ipaglaban ang kanilang karapatan at ang kanilang bayan. Halina, at balikan natin ang mga unang sigaw, at unang dugo, na nagbigay daan sa pag-usbong ng isang malayang bansa. Ang lupaing naghihintay ng paglaya. Kalagayan ng Pilipinas, bago ang himagsikan. Ang pag-alab ng himagsikang Pilipino noong 1896, ay hindi biglaang pagsabog lamang. Ito ay ang natural na resulta ng mahabang panahon ng paghihirap at pang-aapi na dinanas ng mga Pilipino, sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang mga taon bago ang revolusyon, ay puno ng mga kondisyong nagtulak sa bayan, na humingi ng pagbabago. Ang mahabang pananakop ng mga Espanyol. Sa loob ng mahigit 3 siglo, ang Pilipinas, ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol. Bagamat nagdala ito ng pagbabago tulad ng Kristyanismo, at ilang aspeto ng administrasyon, ang pamamahala ng Espanya, ay kadalasang nakatuon sa pagkuha ng yaman ng bansa, at pagpapalaganap ng kanilang kultura at relihiyon. Para sa maraming Pilipino, ang pananakop na ito, ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanilang kalayaan, at pagiging sunod-sunuran sa mga dayuhang pinuno. Ang bigat ng buwis, at sapilitang paggawa. Isa sa pinakamalaking pasanin na dinanas ng mga Pilipino, ay ang mataas na buwis at sapilitang paggawa, na kilala bilang polo y serbisyo. Ang mga ordinaryong mamamayan ay pinipili na magbayad ng malaking buwis, na madalas ay hindi nila kayang bayaran, at magtrabaho ng walang bayad para sa mga proyekto ng gobyerno o ng mga pribadong Espanyol. Ang mga ito ay kadalasang nagdudulot ng matinding paghihirap at pagkaubos ng lakas, na lalong nagpapalala sa kanilang kalagayan. Kawalan ng pantay na karapatan. Ang isa pang malaking dahilan ng pagkadismaya, ay ang kawalan ng pantay na karapatan ng mga Pilipino, kumpara sa mga Espanyol. Kahit na ipinanganak sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay itinuturing na mababa, at hindi binibigyan ng parehong pribilehiyo o pagkakataon. Ang mga posisyon sa pamahalaan, hustisya, at iba pang mahahalagang institusyon, ay kadalasang nakalaan lamang para sa mga Espanyol. Ang diskriminasyon na ito, ay nagpalalim sa pakiramdam ng kawalang katarungan, at nagtulak sa maraming Pilipino na hanapin ang kanilang dangal. Ang pag-usbong ng damdaming makabayan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga pang-aapi, ay hindi nagpatay sa diwa ng mga Pilipino. Sa katunayan, ito pa ang nagpasiklab sa pag-usbong ng damdaming makabayan. Ang mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at nasyonalismo, ay nagsimulang kumalat, lalo na sa mga edukadong Pilipino. Ang mga akda ng mga manunulat tulad ni Jose Rizal,
pati na ang mga lihim na samahan tulad ng Katipunan, ay nagbigay inspirasyon, at nagmulat sa mga tao na ang kanilang kalagayan ay maaaring baguhin. Ang pagnanais na magkaroon ng sariling bansa, malaya mula sa pananakop, ay naging isang malakas na puwersa, na naghanda sa kanila para sa isang malawakang pag-aalsa. Ang kalagayan ng Pilipinas bago ang himagsikan, ay isang larawan ng isang bayang naghihintay ng tamang pagkakataon, upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa kalayaan at katarungan. Ang mga pasanan ng kolonyalismo ay nagtulak sa kanila, na manindigan at isigaw ang kanilang pagtutol. Ang pagtatatag ng Katipunan. Ang puso ng himagsikan. Sa gitna ng lumalalang pang-aapi ng mga Espanyol, at ng pagkamulat ng mga Pilipino sa kanilang karapatan, isang lihim na samahan ang nabuo, na magiging mitya ng himagsikang Pilipino. Ito ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, o mas kilala bilang Katipunan. Ang pagkatatag nito noong 7 ng Hulyo taong 1872, ay isang kritikal na sandali sa kasaysayan ng Pilipinas. Itinatag ang Katipunan, sa isang lihim na pagpupulong sa isang bahay sa Maynila. Ang mga pangunahing nagtatag nito, sa pangunguna ni Andres Bonifacio, ay naglalayo na lumikha ng isang organisasyon, na magiging sandigan ng mga Pilipino sa kanilang pakikipaglaban para sa kalayaan. Kasama ni Bonifacio sa mga unang miyembro sina Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Ladislao Macapagal, Teodoro Gonzales, Nico Mides Guerrero, Jose Toriano Santiago, at Ambrosio Salvador. Ang kanilang pagtitipon, ay naghudyat ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pangunahing layunin ng Katipunan, ay malinaw at matatag. Makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya, sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Naniniwala sila, na ang mapayapang paraan ng reforma, na isinusulong ng ibang mga Pilipino, ay hindi na sapat. Kailangan ng isang revolusyon, upang magpalaganap ng nasyonalismo, mag-organisa ng mga mandirigma, at mangalap ng mga kasapi na handang isakripisyo ang lahat, para sa bayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio, na kinilala bilang Supremo ng Katipunan, ang organisasyon ay lumago ng mabilis. Si Bonifacio ay hindi lamang isang leader, kundi isang inspirasyon. Ang kanyang katapangan, pagmamahal sa bayan, at paniniwala sa kakayahan ng mga Pilipino na mamuno sa kanilang sarili, ay nagtulak sa libu-libong Pilipino na sumapi sa Katipunan. Siya ang nagbigay ng direksyon at lakas sa kilusan, na naghanda sa bayan para sa malaking pag-aalsa na darating. Ang pagkakatatag ng Katipunan, ay hindi lamang pagbuo ng isang samahan, ito ay ang paglalatag ng pundasyon para sa isang revolusyon, na magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang simula ng organisadong paglaban, na sa huli ay magbubunga ng kalayaan. Ang pagkakatuklas ng Katipunan. Simula ng himagsikang Pilipino. Noong Agosto taong 1876, natuklasan ng mga awtoridad na Espanyol ang Katipunan, isang lihim na naglalayong maghimagsik laban sa pamahalaang kolonyal. Ang pagkakabunyag na ito, ay nagbunsod ng mga pangyayaring humantong sa pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Ayon sa mga tala, ang Katipunan ay ipinagkanulo ni Teodoro Patino, isang kasapi ng samahan na nagtatrabaho sa Diario de Manila, isang palimbagan sa Maynila. Si Patino ay nagkaroon ng hidwaan sa kanyang mga kasamahan, at sa kanyang galit at takot, isiniwalat niya ang mga lihim ng Katipunan sa kanyang kapatid na si Honoria, na naninirahan sa isang ampunan sa Mandaluyong. Dahil sa takot ni Honoria, ibinunyag niya ito sa madre, na agad ipinaalam kay Padre Mariano Gil, ang kura paroko ng Tondo. Agad na nagulat si Padre Gil sa mga awtoridad ng Espanya, na nagresulta sa pagsalakay sa Diario de Manila, at pagkakadiskubre ng mga dokumento at ebidensya ng Katipunan. Kasunod ng pagkakadiskubre, maraming Katipunero ang inaresto at ikinulong. Dahil dito, napilitan si Andres Bonifacio at iba pang lider ng Katipunan, na magtago at magplano ng agarang paghihimagsik. Ang biglaang pagkakatuklas sa Katipunan, ay nagpabilis sa kanilang mga plano, na orihinal na nakatakda sa ibang petsa.
Ang pagkakatuklas sa katipunan, ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang nagtulak sa mga Pilipino, na magkaisa at lumaban para sa kanilang kalayaan, na nagresulta sa pagtatapos ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang sigaw sa Pugad Lawin. Simula ng himagsikang Pilipino. Ang sigaw sa Pugad Lawin, na naganap noong ika-23 ng Agosto taong 1876, ay itinuturing na hudyat ng pagsisimula ng himagsikang Pilipino, laban sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Pinamunuan ito ni Andres Bonifacio, kasama ang mga miyembro ng Katipunan. Sa mga burol ng Pugad Lawin, na bahagi ng mas malawak na lugar na kilala noon bilang Caloocan, nagtipon ang humigit kumulang 1,000 katipunero. Dito, tinanong ni Andres Bonifacio ang kanyang mga kasamahan, kung handa silang lumaban para sa kalayaan ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, ipinag-utos ni Bonifacio ang pagpunit ng kanilang mga sedula, o sertipiko ng paninirahan. Ang simbolikong pagkilos na ito, ay nagpahayag ng kanilang tuluyang pagtalikod sa pamahalaang Espanyol, at ang kanilang determinasyong ipaglaban ang kalayaan. Ang pangyayaring ito ay tinawag na sigaw ng Pugad Lawin, dahil sa dalawang pangunahing kahulugan ng salitang sigaw, sa kontekstong ito. Pagpupunit ng sedula. Ang pinakakilalang aksyon na naganap, ay ang pagpunit ng mga katipunero ng kanilang mga sedula. Ito ay isang simbolikong pagpapahayag ng kanilang pagtutol, at pagtalikod sa pamamahala ng Espanya, na literal na sinabayan ng mga sigaw ng pagsuporta sa rebolusyon at kalayaan. Tawag sa paghihimagsik. Ang salitang sigaw, ay hango sa Espanyol na El Grito de Rebelion, na nangangahulugang sigaw ng paghihimagsik. Ito ay tumutukoy sa desisyon at formal na panawagan, para sa armadong pakikibaka, laban sa kolonyal na pamahahala. Bagamat ang eksaktong petsa at lugar ng pangyayari, ay pinagtatalunan pa rin ng mga historiador, ang opisyal na kinikilalang petsa ay ika-23 ng Agosto taong 1876, sa Pugad Lawin, na ngayon ay bahagi ng Quezon City. Ang pangyayaring ito, ay minarkahan ang simula ng himagsikang Pilipino. Mga pangunahing kaganapan sa himagsikang Pilipino. Ang taong 1876 hanggang 1877 ay naging kritikal, sa himagsikang Pilipino, puno ng mahahalagang kaganapan, na humubog sa landas tungo sa kalayaan. Mula sa unang malaking sagupaan, hanggang sa pagkakahati-hati ng mga revolusyonaryo, ang mga pangyayaring ito ay nagpakita ng tapang, determinasyon, at maging ng mga hamon na kinaharap ng mga Pilipino, sa kanilang pakikipaglaban para sa kasarinlan. Unang sagupaan, sa San Juan del Monte. Ang labanan sa San Juan del Monte, na kilala rin bilang Labanan sa Pinaglabanan, ay naganap noong ika-30 ng Agosto taong 1876. Ito ang itinuturing na unang malaking labanan ng himagsikang Pilipino, laban sa mga Espanyol. Pinangunahan ng mga katipunero, sa pamumuno ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto, ang pag-atake sa isang imbakan ng pulbura ng mga Espanyol sa San Juan del Monte. Bagamat ito ay isang tactical na pagkatalo para sa mga Pilipino, dahil sa kakulangan sa armas, at mas malakas na puwersa ng mga Espanyol, ito ay nagsilbing simula ng bukas na armadong pakikibaka, at nagbigay inspirasyon sa paglaganap ng himagsikan. Paglaganap ng himagsikan sa iba't ibang lalawigan. Matapos ang sigaw sa Pugad Lawin, at ang unang labanan sa San Juan del Monte, mabilis na lumaganap ang himagsikan sa iba't ibang lalawigan ng Luzon, at maging sa ibang bahagi ng Kapuluan. Ang mga mamamayan, nasabik na sa pagbabago at paglaya mula sa mahigit 3 siglo ng pananakop ng Espanya, ay nagbuo ng mga lihim na samahan, at sumapi sa katipunan. Ang mga unang labanan ay naganap sa iba't ibang lugar, na nagpapakita ng malawakang pagtutol sa kolonyal na pamamahala. Ang mga labanang naganap sa Binakayan, Zapote Bridge, at Pasong Santol, ay ilan lamang sa mga mahahalagang kaganapan, na nagpatibay sa kilusang pagpapalaya ng bansa. Labanan sa Binakayan. Ang labanan sa Binakayan, na naganap noong ika-9 ng Nobyembre hanggang 11,
1896, ay isang mahalagang tagumpay para sa mga revolusyonaryong Pilipino sa Cavite. Sa pamumuno ng mga Katipunero, nagawang sakupin ng mga Pilipino ang lungsod ng Cavite. Ang panalong ito, ay nagpatibay sa kilusan ng himagsikan, at nagbigay inspirasyon sa iba pang mga lalawigan na lumaban. Labanan sa Zapote Bridge. Ang labanan sa Zapote Bridge, ay naganap noong ika-17 ng Pebrero taong 1897 sa hangganan ng Cavite at Las Piñas. Ito ay isa sa mga pinakamadugong labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino, sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo, at ng mga puwersang Espanyol. Bagamat nagkaroon ng malaking pinsala sa magkabilang panig, ang labanang ito ay nagpakita ng katapangan ng mga Pilipino, at ang kanilang determinasyon, na ipagtanggol ang kanilang bayan. Labanan sa Pasong Santol. Ang labanan sa Pasong Santol sa Malabon, ay isa sa mga unang malaking sagupaan, na naganap noong Agosto 28 hanggang 29, 1896. Bagamat nagpakita ito ng kahinaan ng mga Pilipino, dahil sa kakulangan ng armas, ang labanang ito ay nagbigay ng mahalagang estratehiya ng pakikidigma. Ang mga pangyayaring ito, ay nagpakita ng pagsisikap ng mga Pilipino, na makamit ang kalayaan sa kabila ng mga hamon. Kahalagahan ng sigaw sa Pugad Lawin. Simbolo ng paglaya ng bayan. Ang sigaw sa Pugad Lawin, na naganap noong ika-23 ng Agosto taong 1896, ay higit pa sa isang makasaysayang pangyayari. Ito ay isang malalim na simbolo ng pagpupunyagi ng mga Pilipino, para sa kalayaan. Ang mga kilos at damdaming ipinamalas sa araw na iyon, ay nagbigay daan, sa isang malawakang revolusyon, na nagpabago sa kapalaran ng Pilipinas. Hudyat ng armadong pakikibaka. Ang pinakamahalagang ambag ng sigaw sa Pugad Lawin, ay ang pagiging hudyat nito ng armadong pakikibaka. Sa pagpunit ng mga sedula, tahasan at simbolikong tinanggihan ng mga Pilipino, ang kapangyarihan ng kolonyal na pamahalaang Espanyol. Ito ay hindi na lamang pagpapahayag ng pagtutol, kundi isang aktwal na deklarasyon ng digmaan laban sa mga mananakop, na nagbukas ng daan para sa mga susunod na sagupaan, at pag-aalsa sa iba't ibang panig ng kapuluan. Pagpapakita ng katapangan, at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang pangyayari sa Pugad Lawin, ay naging malinaw na pagpapakita ng katapangan, at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kabila ng panganib at kakulangan sa armas, libu-libong Katipunero ang nagtipon, pinangunahan ni Andres Bonifacio, upang isulong ang kanilang layunin. Ang kanilang sama-samang pagkilos, ang pagpapahayag ng kanilang pagtutol ng may lakas ng loob, ay nagbigay inspirasyon sa marami, at nagpatunay na ang diwa ng paglaban, ay buhay na buhay sa puso ng bayan. Simbolo ng pagmamahal sa bayan. Higit sa lahat, ang sigaw sa Pugad Lawin, ay naging isang makapangyarihang simbolo ng pagmamahal sa bayan. Ang pagpunit ng sedula ay hindi lamang pagtalikod sa Espanya, kundi isang pagpapahayag ng pagmamahal at katapatan sa sariling bayan. Ito ay pagpapakita na ang mga Pilipino ay handang isakripisyo ang kanilang buhay, at kapakanan para sa kalayaan, at dangal ng kanilang lupang sinilangan. Simula ng mas malawak na revolusyon, laban sa Espanya. Ang sigaw sa Pugad Lawin, ang nagsilbing simula ng mas malawak na revolusyon laban sa Espanya. Mula sa maliit na pagtitipon na ito, ang apoy ng himagsikan ay kumalat sa buong kapuluan, na nagtulak sa mga Espanyol na harapin ang isang bansa, na nagkakaisa sa iisang layunin. Ang kalayaan. Ang mga pangyayaring ito, ang nagtatag ng pundasyon para sa pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas, na nagbigay daan sa pagkamit ng kasarinlan. Sa kabila ng mga debate tungkol sa eksaktong detalye ng mga pangyayari, ang kahalagahan ng sigaw sa Pugad Lawin, bilang isang kritikal na sandali sa kasaysayan ng Pilipinas, ay hindi matatawaran. Ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng sakripisyo at katapangan ng ating mga ninuno, sa pagkamit ng kalayaan. Ang pagsisimula ng himagsikang Pilipino. Ang pundasyon ng kalayaan. Ang mga unang taon ng himagsikang Pilipino, mula 1896 hanggang 1897, ay isang panahon ng matinding pagbabago at sakripisyo.
Mula sa lihim na pagtitipon at pagpunit ng mga sedula sa Pugadlawin, hanggang sa mga unang madugong labanan sa San Juan del Monte, Binakayan, Zapote Bridge, at Pasong Santol, ang bawat pangyayari ay nagpapatunay sa lumalakas na pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang mga kwento ng katapangan, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan na ipinamalas noong panahong ito, ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng halaga ng kalayaan, at ang walang hanggang diwa ng mga Pilipino. Ang himagsikan ay hindi lamang isang kaganapan sa kasaysayan, ito ay isang pamana na dapat nating alalahanin, pahalagahan, at ipagpatuloy. Ayon kay Apolinario Mabini, ang kalupitang gaya ng pagbitay, ay walang ipinagbunga, kundi ang galit ng lahat, at kaysa pagdusahan nila, minatamis pa ng mga naghimagsik na mamatay ng nakikipagbaka, kahit na mga itak lamang ang sandata nila. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.